ba yun na hospital na Medical Center Muntinlupa. And isa nga ho doon ay nag-expire si Tonico. Yung isa na nasugatan na si Clarence Dunggail ay hindi na siya nagpadala sa hospital kasi isang parang tusok ng kung anumang bagay yung andun sa kaliwang hita niya, and minabuti niyang doon na lang gamutin sa building 14. Sir, yes. Sir, paano po nagsimula, sir? Ganito, ayon sa initial na investigation ko kanina umaga, dahil agad-agad tumakbo ako doon nung naitakbo na yung mga sugatan sa hospital, ay itong si a certain 5 Edgar Cinco yata yun, na nasa ang tinutulugan niya ay halos katabi ng kama ni Tonico. Okay. At nakita niya na si Peter Ko, Vicente C, at saka si Tonico ay gumagamit ng droga doon sa kama ni lugar ni Tonico. So ang ginawa nitong si Mr. Cinco ay nagsumbong siya kay Clarence Dunggail. Clarence Dunggail ay isang dating Chief Inspector na Philippine National Police. At si Major Dunggail, dating Major Dunggail, ay pumunta doon kung saan ginagawa yung pot session na yon. At sinabihan sila, according to him, sa initial na investigation ko, na interview ko sa kanya, huwag nyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga staff o yung Bucor yan ginagawa nyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV kasi nasa kitchen to, common area ito eh. Parang andun yata din si JB, and then maya't maya sumugod si Tonico kay Dunggail, at doon na nagsimula yung riot. So sir, ang key players dito si Dunggail na gumagamit doon sa kama ni Tonico. Hindi. Si malayo yung kama ni yung selda ni Dunggail doon. Oo, pero nagpunta siya doon, sir. Oo, kasi sinumbong nga ni Mr. Cinco na doon sa kama ni Tonico ay may oo. So nagalit si Tonico. Nagalit siguro si Tonico. Sinugod niya si Clarence Dunggail ayon sa aking initial na interview. Sir, paano po na-involve si JB? Andun siya eh. Si JB ay komando. Si Peter Ko, Tonico ay komando. Si Peter Ko, mga komando rin eh. Okay. Pero isa doon sa tatlong Chinese nationals ay dating IBCJ pero dating komando. Sir, so with the incident, sir, it only proves na meron pa rin droga sa loob? May droga. Ito yung sinasabi ko. Pagkanya siguro kung napansin nyo yung mga news kahapon na kung paano sila magtago. Alam ko, I'm confident, wala nang nakakapasok dyan because sa higpit ng mga Special Action Force na nakabantay doon. Pero hindi ko masiguradong wala nang naitatago sila. Sir, saan po sila kumuha ng panaksa? Di ba nakita nyo kahapon yung kung saan, paano sila magtago ng kanilang gamit? Mga ice pick ang nakita ko doon eh. May nakita akong nabaluktot ng ice pick doon eh. So, dati pa po. Sir, sino ang magsasagawa ngayon ng investigasyon dito sa kasong ito? It's a Bucor or Yung PNP? aming investigation section ng New Bilibid Prison ay kanina andun na. Dumating din yung SOCO na Muntinlupa Police Station, Police Office, at dumating din yung mga elemento ng CIDG ng Camp Crame. So, sir, wala bang anong pinsala ni JB Sebastian? Nakita ko parang mayroon siyang gas-gas sa dibdib at sa may baba nito parang nakabenda eh. Hindi ko
Hindi ko na rin tinanong kung ano yung mga sugat nila. Pero ano siya, nakakausap siya. Hindi ba siya ililipat sa ibang area, sir? Considering baka humarap siya sa inquiry sa Kongreso? Titignan natin kung ano yung mas nakakabuti sa kanila. So sir, dahil sa nangyari, ano po yung mangyayari additional na preventive measures na gagawin po ng NBP? With regard- Actually, matandaan nyo kung yung mga earlier statements ko kung bakit yung ibang occupants ng Building 14 ay inililipat namin. Kasi noon pa man, malakas na yung suspetya natin through dun sa mga information gathering namin tsaka mga informal interview ko sa mga inmates na yan na nag-iiringan itong dalawang grupo dun sa loob ng Building 14. So ito na siguro, we were proven right na talagang nag-iiringan yung dalawang grupo. Sir, ano dahilan bakit po sila nag-iiringan itong dalawang grupong ito? Siguro yung ongoing investigation sa House. So, pag Sir, si Dong Gail, anong gang particular ito? Si Dong Gail komando rin ba ay siya? BCJ. 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 Pero may mga ulat parang dikit din siya kay JB Sebastian. Hindi. Ito yung isang sinasabi nilang bumubundol kay JB. Ito yung suspect ni JB na bumubundol sa kanya eh. Aha. Yung bumubundol is sumisira. Sumisira sa kanya. Sumisira. So sir, linawin lang natin, si Tony Co at saka si JB Sebastian, magkalaban ba sila? Magkakampi? Magkagrupo? Magkagrupo. Magkagrupo yan eh. Okay. Sir, another clarification. Yung panahon bago naganap yung saksakan, sino-sino po sir yung involved doon sa PAT session? Si Tonico, Vicente C, at saka si Peter ko. Tatlo lang po sila. So, puro Chinese po ito, ano? Puro Ano Chinese. po lagay ni Vicente C? Vicente C, medyo serious, dinala sa ospital ng Manila, but ang recommendation ng doktor ng New Bilibid Prison ay pwede naman nang ipadala dun sa medical center of Muntinlupa para sa ganun iisa na lang yung lugar na gagwardiyahan namin. Kasi andun si JB Sebastian at si Peter ko. Sir, paano po yung circumstances? Paano po nakita yung PAT session? Sir, pakwento nga, pa-elaborate sa mga nanonood sa atin. Katabi ng ano yan eh, itong si Cinco at saka si Tunico, magkatabi ng higaan eh. Magkatabi ng higaan, dun lang sa kalahati ng kitchen. Okay. Kasi yung kitchen area na yon hinati dahil nilagyan ng mga kwarto dun sa may bandang likod nito. Okay. Tapos sir, ano pong nangyari? Ayun, sinumbungan niya kay Dunggail, and Dunggail talk to them. Wag naman nilang gagawin yon dahil mapapahamak sila lahat pagka nalamang may mga nangyayari pang gano'n. Mas paano pumasok si JB ulit sir? Andun daw eh. Andun daw sa nanonood ng TV. So kasama po ni Dong Gail ba sir na pumunta Oh, doon sa area? hindi. Siguro, hindi ko alam kung sino nauna sa kanila doon. Either Dunggail or si JB. Pero nung nangyaring insidente, andun silang dalawa. Yung Ang mga magkatabi Chinese, pa nga daw, sabi niya eh. yung Chinese group sir ang lumusob sa Si ano, sa unit nila Dong Gail. hindi, nasa isang lugar lang sila actually. Okay. Kasi yung tinutulugan ni Tonico is the kitchen area. Yung harap nun, kasi hinati lang yon. Yung kitchen, yung common area, I think ito yung mga conjugal area noon na ginawang selda ng mga inmate. So sir, sa kitchen area nangyari yung PAT session, doon din po nangyari yung sinasabi niyo na raw. Yes. So nasaan na po ngayon yung mga involved, yung mga hindi nasugatan? Andyan sila sa Building 14. Magkakasama pa rin po sila. Apo. Pero sir, yung di ba dalawang grupo yun, nasaan po yung isang grupo at saka isang grupo? Paano po natin may iwasan na maulit-ulit yung nangyari? Andyan lang din sila sa Building 14 kasi ang pag-transfer kasi kailangan pa ng mga proseso eh. May proseso pa. But later on, i-check namin if we can transfer some of the members ng isang grupo. Pag-aaralan ho namin. Mga ilan to sir na possible na transfer? At saan po sila lilipat sir? Tingnan ho namin kung saan sila po pwede lipat. We might place them in other colonies kung kinakailangan. Sir, just to clarify, ilan lahat sila yung nag-rumble, sir? Halos 7 to 8 eh.
7 to 8. Oo. Then, Ayon sa initial investigation kung kanina umaga. Opo. Sir, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na mayat maya po yung ginagawa pong inspection ng SAF sa Building 14. Ang tanong po ng marami po ngayon, bakit po una sa lahat, kung meron po na itagong droga, bakit po hindi ito nakuha ng inspection ng SAF at bakit po nakatago pa rin ng ice pick na ginamit sa pansasaksak kanina? Di ba sinasabi ko nun sa inyo, plano namin tanggalin lahat sila muna dyan sa Building 14 so that we can really inspect thoroughly the area. Napaka-creative nila na magtago ng mga illegal na bagay sa kanilang mga lugar. Having said that, sir, meron po bang nirelieve muna ngayon na bantay ho natin dito sa Building 14 sa nangyari pong insidente? Wala pa kasi ang nagbabantay doon are SAF. Hihintayin ko yung resulta ng investigasyon ng mga iba't ibang units na nagkakatak ng investigation. Meron bang pangamba na umabot dun sa iba't ibang mga selda yung naganap na kaguluhan doon sa Building 14 bilang simpatya doon sa kanilang mga leaders? Sa ngayon wala akong information. Ang mahirap lang kung ang mag-riot itong maximum security compound. Oo. Dahil 16,000 ho yung inmates dyan. At ilan ho yung mga ating mga prison guards dyan. Sir, for clarification, sino po yung mga nagpapat-session? Ang mga nagpapat-session na nakita ay si Tonico, si Vicente C, at saka si Peter ko. Sir, bakit kay Donggail nagsumbong? What is his role in the hierarchy? Si Donggail is parang kinikilala rin doon na leader. Hindi naman siya kasama, nakasama yata siya sa NBI 19. Sir, do you have reasons to believe na compromise sir na yung mga SAF 14 na nagbabantay sa Building 14? Hindi. I still believe na hindi nakakalusot ang droga dyan at hindi compromise ang mga taga-SAF. Meron pong information kasi sir na doon po sa Building 14 ngayon, ang presyohan daw po ng kada stick ng sigarilyo ay 100 pesos ang kada paso, kada abot. Maximum po ng 10 kada isang presyo po sa isang araw, sir. Do you have any knowledge of this? Wala akong information. Pero dito sa maximum ang may information ako na talagang nagmahal yung mga bagay-bagay na pangangailangan ng mga preso natin. Sir, how will this affect the operations of the BDB? Riots are usual occurrences in prison na ganito ang itsura na kulang sa pasilidad, kulang sa personnel at hindi segregated properly yung mga inmates. So we expect hanggat hindi nag-improve ang facilities ng quality ng personnel ng support sa operation, riots such as this will happen again. So will you beef up the security even more? Much that I would like to, pero hindi kasi kami ngayon makapag-recruit because doon sa hindi pa na-implement yung Republic Act 10575 which is the Bureau of Corrections Act of 2013. Minamadali namin ito para sa ganon ay makapag-recruit na kami ng mga bagong prison guards and prison or reformation na personnel. Direktor, aabot ba sa yung investigasyon sa posibleng isang hakbang ito ng planadong pagpapatahimik kay JB Sebastian? I don't think so. As I've said, this is just a usual occurrence in prisons na ganito ang sitwasyon. Sir, based din sa crime scene, ano pa sir yung mga na-report na kanina nakita natin ng mga gamit ng baril ba? Wala. Alam pa rin. Sir, we know Ice pick lang, mga ice pick. ilang ice pick sir yun ako? Ang nakita ko doon isa but meron kasing supot doon na pinaglagyan ng ibang mga items na recover ng initial ng SAF doon sa crime scene.
Pero hindi ko nakita, hindi ko alam kung ano yung laman ng ano na yun, ng supot na yun. May mga na-recover pa po bang mga shabu, sir? Wala sa ano nung nakita ko doon. Wala naman. Sir, leader itong mga nagrambulan kanina, ano ho? At we can expect na may mga sympathizers sila sa loob ng maximum compound. Ano ho sir yung ginagawa na nating measures to prevent further rioting among their followers? Of course, we cannot beef up the number, no? Kasi sagad na talaga yung bilang namin ng mga nakalagay dyan. Yung mga nag-retraining naman, iba doon ay na-transfer sa ibang mga kolonya para naman mabago yung kanilang environment. Siguro medyo vigilant lang yung mga SAF. Kasi SAF ang nagbabantay dyan sa maximum SAF. Alright. Sir, May mababartuli na ba rito, Director? O kumusta ng sitwasyon na under control na ba dyan sa Building 14? Under control yung ano. Sandali lang yun eh. Ang sabi ng mga na-interview ko kanina, halos hindi tumagal ng 1 minuto eh. Yung insidente, yung mangyayari. Nakaresponde ka agad yung SAP at buti na lang at hindi na lumaki yung bilang ng na-involved dun sa riot na yan. Anong tinamong tama, sir, ni Tonico? Hindi ko describe sa inyo. Pero saan po siya nag-expire, sir? Sa loob o sa... I don't know. Hindi ko. sir, given yung knowledge sir ng tension among the group, bakit po hindi na lang sila sir pinaghiwa-hiwalay ng kulungan doon sa loob ng Building 14? Yung mga selda doon ay mga lock, may lock. Pero yung ano kasi, pag 6 o'clock, meron silang calisthenics, correct? And after that, lilinis sila ng mga selda and time to eat, no? And magpasalamuha doon kanilang kasama doon sa building na yun. And for how many months, wala namang ganung pangyayari. Walang mangyayaring riot na gano'n. So hindi po ito sa tingin ninyo deeper plot against Sebastian or anything? I don't think so. Wala naman akong nakikitang ano. It's just a plain riot. Plain riot sa nakikita ko sa ngayon. So maximum sir, hindi rin kaya nating iselda sir, no? Kulang sa kwarto, kulang sa kulungan. Ay, naku, makita nyo lang. Ang capacity ng maximum security compound is only 4,000 inmates ang kaya. Yan yung design capacity niya. Pero 16,000 inmates ngayon ang population niyan. So makita nyo, halos patong-patong yung higaan nila dyan. No? So hindi kayang iselda talaga? Hindi kaya. We have to admit it, ganyan ang sitwasyon ng ating mga kulungan. I hope mag-improve ma-improve ito sa administrasyon na kasalukuyan. Sir, have you seen the CCTV of the incident, sir? Hindi pa. Hindi ko pa nakita. Pero pinasecure ko na. For the meantime, Director, ano ang yung recommendations after nitong nangyari? Pag-usapan namin because I manage Bucor through consultation with people na sa tingin ko mas magagaling sa akin sa prison management. Kasi galing naman ako sa law enforcement, bago lang ako rito sa corrections services at I really have to consult with them. Sa ngayon sir, lockdown muna tayo ngayon. Wala mo nang papasukin. Today is Miyerkules, may dalaw, no? Wala naman akong instruction na lockdown. Pwede pa lang sa iyo mga business. Yes. Pero binabanggit kanina, Director, bawal daw muna yung dalaw. It's a call of staff. Okay. Kasi yung maximum, I gave it to staff. Kung anong gusto nilang gawin, anong dapat nilang gawin dyan. Hindi ako nag-i-interfere sa kanilang day-to-day operation. So yung bawal mo na po yung dalaw sa maximum lang at saka sa building 14? Kung yun ang sinabing staff, yun siguro. Okay? Alright. So, thank you. Director, So- salamat sir. Sir,
Sinasabi nilang bumubundol kay JB. Ito yung suspect ni JB na bumubundol sa kanya eh. Aha. Yung bumubundol is sumisira. Sumisira sa kanya. Sumisira. So sir, linawin lang natin, si Tony Co at saka si JB Sebastian, magkalaban ba sila? Magkakampi? Magkagrupo? Magkagrupo yan eh. Okay. Sir, another clarification. Yung panahon bago naganap yung saksakan, sino-sino po sir yung involved doon sa pot session? Si Tony Co, Vicente C, at saka si Peter Co. Tatlo lang po sila. So, puro Chinese po ito, no? Puro Chinese. Ano palagay ni Vicente C? Vicente C medyo serious, dinala sa ospital ng Manila, but ang recommendation ng doktor ng New Bilibid Prison ay pwede naman nang ipadala dun sa medical center po Muntinlupa para sa ganun iisa na lang yung lugar na gagwardyahan namin. Kasi andun si JB Sebastian at si Peter ko. Sir, paano po yung circumstances paano po nakita yung pot session? Sir, pakwento nga, pa-elaborate sa mga nanonood sa atin. Katabi ng ano yan eh, itong si Cinco at saka si Tony ko, magkatabi ng higaan eh. Magkatabi ng higaan, dun lang sa kalahati ng kitchen. Okay. Kasi yung kitchen area na yon hinati dahil nilagyan ng mga kwarto dun sa may bandang likod nito. Okay. Tapos sir, ano pong nangyari? Ayun, sinumbungan niya kay Dunggail, and Dunggail talk to them. Wag naman nilang gagawin yun dahil mapapahamak sila lahat pagka nalamang may mga nangyayari pang gano'n. Tapos paano pumasok si JB ulit sir? Andun daw eh. Andun daw sa nanonood ng TV. So kasama po ni Donggail ba sir na pumunta Oh, doon sa hindi. Siguro, hindi ko alam kung sino nauna sa kanila doon. Either Dunggail or si JB. Pero nung nangyaring insidente, andun silang dalawa. Yung mga Magkatabi Chinese, pa nga daw sabi niya eh. yung Chinese group sir ang lumusob sa sa unit nila Donggail. Hindi, nasa isang lugar lang sila actually. Okay. Kasi yung tinutulugan ni Tony ko is the kitchen area. Yung harap nun, kasi hinati lang yon. Yung kitchen, yung common area, I think ito yung mga conjugal area noon na ginawang selda ng mga inmate. So sir, sa kitchen area nangyari yung pot session, doon din po nangyari yung sinasabi niyo na riot. Yes. So nasaan na po ngayon yung mga involved, yung mga hindi nasugatan? Andyan sila sa Building 14. Magkakasama pa rin po sila. Apo. Pero sir, yung di ba dalawang grupo yun, nasaan po yung isang grupo at saka isang grupo? Paano po natin may iwasan na maulit-ulit yung nangyari? Andyan lang din sila sa Building 14 kasi ang pag-transfer kasi kailangan pa ng mga proseso eh. May proseso pa. But later on, i-check namin if we can transfer some of the members ng isang grupo. Pag-aaralan ho namin. Mga ilan to sir na possible na transfer? At saan po sila lilipat sir? Tingnan ho namin kung saan sila po pwede lipat. We might place them in other colonies kung kinakailangan. Sir, just to clarify, ilan lahat sila yung nag-rumble, sir? Halos 7 to 8 eh. 7 to 8, Oo. then... Ayon sa initial investigation kung kanina umaga. Opo. Sir, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na mayat maya po yung ginagawa pong inspection ng SAF sa Building 14. Ang tanong po ng marami po ngayon, bakit po una sa lahat, kung meron po na itagong droga, bakit po hindi ito nakuha ng inspection ng SAF at bakit po nakatago pa rin ng ice pick na ginamit sa pansasaksak kanina? Di ba sinasabi ko nun sa inyo, plano namin tanggalin lahat sila muna dyan sa Building 14 so that we can really inspect thoroughly the area. Napaka-creative nila na magtago ng mga illegal na bagay sa kanilang mga lugar. Having said that sir, meron po bang nirelieve muna ngayon na bantay ho natin dito sa Building 14 sa nangyari pong insidente? Wala pa kasi ang nagbabantay doon are SAF. Hihintayin ko yung resulta ng investigasyon ng mga iba't ibang units na nagkakandak ng investigation. Meron bang pangamba na umabot dun sa iba't ibang mga selda yung naganap na kaguluhan dun sa Building 14 bilang simpatya dun sa kanilang mga leaders? Sa ngayon, wala akong information. Ang mahirap lang kung ang mag-riot itong maximum security compound. Dahil 16,000 ho yung inmates dyan. At ilan ho yung mga ating mga prison guards dyan.
Sir, for clarification, Oo. sino po yung mga nagpapat-session? Ang mga nagpapat-session na nakita ay si Tonico, si Vicente C, at saka si Peter ko. Sir, bakit kay Donggail nagsumbong? What is his role in the hierarchy? Si Donggail is parang kinikilala rin doon na leader. Hindi naman siya kasama, nakasama yata siya sa NBI 19. Sir, do you have reasons to believe na compromise sir na yung mga SAF-14 na nagbabantay sa Building 14? Hindi. I still believe na hindi nakakalusot ang droga dyan at hindi compromise ang mga taga-SAF. Meron pong information kasi sir na doon po sa Building 14 ngayon, ang presyohan daw po ng kada stick ng sigarilyo ay 100 pesos ang kada paso, kada abot. Maximum po ng 10 kada isang presyo po sa isang araw, sir. Do you have any knowledge of this? Wala akong information. Pero dito sa maximum ang may information ako na talagang nagmahal yung mga bagay-bagay na pangangailangan ng mga preso natin. Sir, how will this affect the operations of the BDB? Riots are usual occurrences in prison na ganito ang itsura na kulang sa pasilidad, kulang sa personnel at hindi segregated properly yung mga inmates. So we expect hanggat hindi nag-improve ang facilities ng quality ng personnel ng support sa operation, riots such as this will happen again. So will you beef up the security even more? Much that I would like to, pero hindi kasi kami ngayon makapag-recruit because doon sa hindi pa na-implement yung Republic Act 10575, which is the Bureau of Corrections Act of 2013. Minamadali namin ito para sa ganon ay makapag-recruit na kami ng mga bagong prison guards and prison or reformation na personnel. Direktor, aabot ba sa yung investigasyon sa posibleng isang hakbang ito ng planadong pagpapatahimik kay JB Sebastian? I don't think so. As I've said, this is just a usual occurrence in prisons na ganito ang sitwasyon. Sir, based din sa crime scene, ano pa sir yung mga na-reporter na kanina nakita natin ng mga gamit ng baril ba? Wala. Alam pa rin. Sir, we know I speak lang. I speak. ilang ice pick sir yun ako? Ang nakita ko doon isa but meron kasing supot doon na pinaglagyan ng ibang mga items na recover ng initial ng SAF doon sa crime scene. Pero hindi ko nakita, hindi ko alam kung ano yung laman ng supot na yun. May mga na-recover pa po bang mga shabu, sir? Wala sa nung nakita ko doon. Wala naman. Sir, leader itong mga nagrambulan kanina, no? Ho? At we can expect na may mga sympathizers sila sa loob ng maximum compound. Ano ho sir yung ginagawa na nating measures to prevent further rioting among their followers? Of course, we cannot beef up the number, no? Kasi sagad na talaga yung bilang namin ng mga nakalagay dyan. Yung mga nagre-training naman, iba doon ay na-transfer sa ibang mga kolonya para naman mabago yung kanilang environment. Siguro medyo vigilant lang yung mga SAF. Kasi SAF pa ang nagbabantay dyan sa maximum SAF. Alright. Sir, May mababatuloy na ba rito, Direktor? O kumusta ng sitwasyon? Under control na ba dyan sa Building 14? Under control yung sandali lang yun ang sabi ng mga na interview ko kanina, halos hindi tumagal ng 1 minuto yung insidente, yung pangyayari. Nakaresponde ka agad yung SAF at buti na lang at hindi na lumaki yung bilang ng na-involved dun sa riot na yan. Anong tinamong tama, sir, ni Tonico? Hindi ko
describe sa inyo. Pero saan po siya nag-expire, sir? Sa loob o sa... I don't know. Hindi ko. Sir, given yung knowledge sir ng tension among the group, bakit po hindi na lang sila sir pinag-iwalay ng pulungan doon sa loob ng Building 14? Yung mga selda doon ay mga lock, may lock. Pero yung ano kasi, pag 6 o'clock, meron silang calisthenics, correct? And after that, lilinis sila ng mga selda and time to eat, no? And magpasalamuha doon kanilang kasama doon sa building na 'yon. And for how many months wala namang ganung pangyayari. Walang mangyayaring riot na ganun. So hindi po ito sa tingin ninyo deeper plot against Sebastian or anything? I don't think so. Wala naman akong nakikitang ano. It's just a plain riot. Plain riot sa nakikita ko sa ngayon. So maximum sir, hindi rin kaya natin iselda sir, no? Kulang sa kwarto, kulang sa Ay, kulungan. naku, makita nyo lang. Ang capacity ng maximum security compound is only 4,000 inmates ang kaya. Yan yung design capacity niya. Pero 16,000 inmates ngayon ang population niyan. So makita nyo, halos patong-patong yung higaan nila dyan. No? So hindi kayang iselda talaga. Hindi kaya. We have to admit it, ganyan ang sitwasyon ng ating mga kulungan. I hope ma-improve ito sa administrasyon na kasalukuyan. Sir, have you seen the CCTV of the incident, sir? Hindi pa. Hindi ko pa nakita. Pero pinasecure ko na. For the meantime, Director, ano ang yung recommendations after nitong nangyari? Pag-usapan namin because I manage Bucor through consultation with people na sa tingin ko mas magagaling sa akin sa prison management. Kasi galing naman ako sa law enforcement, bago lang ako rito sa corrections services at I really have to consult with them. Sa ngayon sir, lockdown muna tayo ngayon. Wala mo nang papasukin. Today is Miyerkules, may dalaw, no? Wala naman akong instruction na lockdown. Pwede pa lang sila yung mga business. Yes. Pero binabanggit kayo na, Director, bawal daw po yung dalaw. It's a call of staff.
po yun na hospital na Medical Center Muntinlupa. And isa nga ho doon ay nag-expire si Tonico. Yung isa na nasugatan na si Clarence Dunggail ay hindi na siya nagpadala sa hospital kasi isang parang tusok ng kung anumang bagay yung andun sa kaliwang hita niya, and minabuti niyang doon na lang gamutin sa Building 14. Sir, Yes. sir, paano po nagsimula, sir? Ganito, ayon sa initial na investigation ko kanina umaga, dahil agad-agad tumakbo ako doon nung naitagbo na yung mga sugatan sa hospital, ay itong si a certain 5, Edgar 5 yata yun, na nasa ang tinutulugan niya ay halos katabi ng kama ni Tonico. Okay. At nakita niya na si Peter Ko, Vicente C, at saka si Tonico ay gumagamit ng droga doon sa kama ni lugar ni Tonico. So ang ginawa nitong si Mr. 5 ay nagsumbong siya kay Clarence Dunggail. Clarence Dunggail ay isang dating Chief Inspector na Philippine National Police. At si Major Dunggail, dating Major Dunggail, ay pumunta doon kung saan ginagawa yung pot session na yon. At sinabihan sila, according to him, sa initial na investigation ko, na interview ko sa kanya, wag niyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga staff o yung Bucor yung ginagawa nyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV kasi nasa kitchen to, common area ito eh. Parang andun yata din si JB, and then mayat maya sumugod si Tonico kay Dunggail at doon na nagsimula yung riot. So sir, ang key players dito si Dunggail na gumagamit doon sa kama ni Tonico. Hindi. Si malayo yung kama ni yung selda ni Dunggail doon. Oo, pero nagpunta siya doon, sir. Oo, kasi sinumbong nga ni Mr. 5 na doon sa kama ni Tonico ay may oo. So nagalit si Tonico. Nagalit siguro si Tonico. Sinugod niya si Clarence Dunggail ayon sa aking initial na interview. Sir, paano po na-involve si JB? Andun siya eh. Si JB ay komando. Si Peter Ko, Tonico ay komando. Si Peter Ko, mga komando rin eh. Okay. Pero isa doon sa tatlong Chinese nationals ay dating IBCJ pero dating komando. Sir, so with the incident, sir, it only proves na meron pa rin droga sa loob? May droga. Ito yung sinasabi ko. Pagkanya siguro kung napansin nyo yung mga news kahapon na kung paano sila magtago. Alam ko, I'm confident, wala nang nakakapasok dyan because sa higpit ng mga Special Action Force na nakabantay doon. Pero hindi ko masiguradong wala nang naitatago sila. Sir, saan po sila kung walang panaksa? Di ba nakita nyo kahapon yung kung saan, paano sila magtago ng kanilang gamit? Mga ice pick ang nakita ko doon eh. May nakita kong nabaluktot na ng ice pick doon eh. So dati pa po. Sir, sino ang magsasagawa ngayon ng investigasyon dito sa kasong ito? It's a Bucor or Yung PNP? aming investigation section ng New Bilibid Prison ay kanina andun na. Dumating din yung SOCO na Muntinlupa Police Station, Police Office, at dumating din yung mga elemento ng CIDG ng Camp Crame. So, sir, wala bang anong pinsala ni JB Sebastian? Nakita ko parang mayroon siyang gas-gas sa dibdib at sa may baba nito parang nakabenda eh. Hindi ko
Hindi ko na rin tinanong kung ano yung mga sugat nila. Pero ano siya, nakakausap siya. Hindi ba siya ililipat sa ibang area, sir? Considering baka humarap siya sa inquiry sa Kongreso? Titignan natin kung ano yung mas nakakabuti sa kanila. So sir, dahil sa nangyari, ano po yung mangyayari additional na preventive measures na gagawin po ng NDP? With regard Actually, matandaan nyo kung yung mga earlier statements ko kung bakit yung ibang occupants ng Building 14 ay inililipat namin. Kasi noon pa man, malakas na yung suspetya natin through dun sa mga information gathering namin tsaka mga informal interview ko sa mga inmates na yan na nag-iiringan itong dalawang grupo dun sa loob ng Building 14. So ito na siguro, we were proven right na talagang nag-iiringan yung dalawang grupo. Sir, ano dahilan bakit po sila nag-iiringan sa dalawang grupong ito? Siguro yung ongoing investigation sa House. So, Sir, si Dong Gail, anong gang particular ito? Si Dong Gail commander rin ba siya? ay BCJ. BCJ. Pero may mga ulat parang dikit din siya kay JB Sebastian. Hindi. Ito yung isang sa Colossac. Okay. Kasi yung maximum ay gave it to SAF. Kung anong gusto nilang gawin, anong dapat nilang gawin dyan. Hindi ako nag-i-interfere sa kanilang day-to-day operation. So yung bawal mo na po yung dalaw sa maximum lang at saka sa building 14? Kung yun ang sinabing SAF, yun siguro. Okay. Okay? Alright. So, thank you. Director, So, salamat sir. Sir,